Subukan natin dito. Yan mga ka-rider, naka-80 na tayo. Subukan natin ulit. Yan mga ka-rider, paabot na isang. Magpalit tayo ngayon mga ka-rider ng sprocket. Ang nakalagay dito sa likod ay 3080. Gusto ko talaga masubukan sa likod ay ito 3040. Hindi ko pa nasubukan ito. Yan na ilagay ko na mga ka-rider sa ating mags. At ilagay na natin siya sa ating motor para makasubukan na natin siya mga ka-rider. Ang sprocket naman na ilagay natin siya sa harapan ay ito 13T. Yan ang gusto kong ilagay dito sa engine. Subukan natin pagsamahin ang 1334 kung maganda ba ito na sprocket combination. Yan, na-install na natin yung gulong mga ka-rider. At nailagay na natin din yung kanyang kadena. Panoorin nyo hanggang dulo itong video na to mga ka-rider para may idea kayo kung gusto nyong gamitin ito sa mga motor nyo. Magtatap speed na naman ulit tayo mga ka-rider ng sprocket combination. 1334 ang itatap speed natin. Ang nakalagay dito sa sprocket natin ay 1438 pero papalitan natin ng 1334 para yun ang susubukan natin mga ka-rider, yung 1334 na sprocket combination. Ayo, at pasensya na kayo sa motor natin dahil madumi. Alam nyo naman na putik ang dinadaanan namin dito ngayon kasi tag-ulan na. Yan, 34 yung nakalagay dito sa likod. Ay 13 naman yung nakalagay sa engine sprocket natin. Ito na mga ka-rider, yung 34 na sprocket na nilagay natin. Kaya abangan nyo hanggang dulo itong top speed natin mga ka-rider para malaman natin kung maganda ba na gamitin ito. Pupunta tayo sa maluwag na daan para mas maganda magpatakbo. Pag dito lang kasi walang magandang patakbuhan dito sa amin. Puro kurbada ang mga daan dito at akyatan, kaya punta tayo sa medyo maluwag na daan. Welcome to my channel. Ito na yung 1334 na sprocket combination. I-top speed na natin ngayon mga ka-rider. Matagal na hindi tayo nakapag-top speed dahil busy tayo lagi, pero ngayon nagkataon na wala tayong ginawa kaya makapag-top speed tayo ngayon mga ka-rider. Ngayon ko lang masusubukan tong sprocket na to. Hindi ko pa alam kung ganito kalakas. Pagdating naman dito sa medyo akyatan na itong daan na to, okay naman yung tercera mga ka-rider. Kayang kaya naman. Yan, kayang kaya naman niya iakyat dito. At sa mga nagsabi pala na bakit ko daw binabago yung nilagay nila na sprocket combination, sabi nila na bakit mas magaling ako kaysa gumawa ng motor. Dumaan daw ng mga maraming engineer
itong mga motor natin. Totoo naman yung sinabi nila mga ka-rider, na dumaan talaga ng mga engineer bago nila ilabas itong mga motor natin. Pero hindi ko naman sinasabi na mas magaling ako. Ang hangad ko lang mga ka-rider ay magbigay ng tips sa inyo kung gusto nyong gamitin itong mga sprocket na tinitis drive ko mga ka-rider. Hindi ko sinabi na babaguhin ko ang nilagay nila na sprocket combination. Ang gusto ko lang ay mabigyan ko naman kayo ng idea sa mga gustong magpalit ng sprocket. Alam naman natin na hindi pare-parehas yung mga dinadaanan natin na lugar. Merong akyatan, meron naman katamtaman lang, at merong sobrang akyatan. Hindi pa tayo nakakalayo pero naramdaman ko na sa sprocket na to na napaka-smooth yung kanyang takbo. Wala pa akong naramdaman na mabibrate siya. Kaya tingin ko dito napakaganda na gamitin pag ganitong patag ang pinapatakbuhan mga ka-rider. At pwede naman basta hindi lang masyadong akyatan. Sana maintindihan naman ng mga iba kung bakit ako gumagawa ng ganitong video. Hindi ko naman sabihin na magpalit din kayo ng mga sprocket. Ang gusto ko lang maipakita naman sa inyo kung ano ba ang performance ng bawat sprocket combination. Ang ratio pala ng sprocket na to mga ka-rider ay 2.62. Kaya maganda ito mga ka-rider kasi hindi mabibrate kahit naka first gear tayo. Hindi gaya ng stock na sprocket combination yung 1438, mabibrate yun pag naka first gear at second gear. Pero ito hindi naman. Ewan ko lang sa inyong mga motor, pero para sa akin itong motor ko hindi naman siya mabibrate. Dami kasi tayong basher mga ka-rider. Pag nag-vlog tayo tungkol sa sprocket combination, hindi pa nila naayos tong daan natin dito. Kaya ganito muna yung dinadaanan namin dito araw-araw. At sana matapos na nila ngayong tag-ulan para hindi kawawa yung mga sasakyan dito. Yan talagang putik. Kaya maputik yung mga motor namin dito mga ka-rider. Sa mga nagsasabi naman na 115 to 120 or higit pa yung mga top speed nila, hindi po ako naniniwala sa stock na engine yung ganyan na top speed mga ka-rider. 90 to 100 lang talaga ang top speed ng stock na engine mga ka-rider. May lakas naman pag sa arangkada mga ka-rider, malakas naman siya. Ewan ko lang pag may backride tayo, mag-isa lang kasi tayo. At salamat naman sa mga nagtitiwala sa atin. At salamat sa inyo mga ka-rider sa tiwala sa ating ginagawang video. Ang motor kasi natin mga ka-rider ay talagang stock itong engine natin. Hindi ako nagbibiro.
talagang stock talaga. At itong engine natin matagal na hindi tayo na-tune up, kaya tignan natin kung may lakas pa rin ba. Para lang ito sa mga stock engine, pero pag hindi stock engine, marami na naman mag-comment dyan na mahigit 100 yung top speed nila sa ganitong sprocket. Alam ko na kung gaano kalakas ang isang XRM 125 FI. Kahit carb at FI, alam ko yan. Marami na akong nakakasabay na carburetor type. Hindi naman sila nakakahabol sa akin. Pero iwan ko lang sa mga nagko-comment dahil sobrang lalakas yung mga motor nila. Ito mga ka-rider, malapit na tayo sa ating patakbuhan. Sa tingin ko mahirapan tayong gawin kasi daming sasakyan ngayon. Nasira kasi yung main highway namin dito, yung tulay. Inaayos nila kaya dito lahat dumadaan yung mga sasakyan na papunta ng Maynila at La Union, yung galing ng Bigan sa norte. Dito kasi sila dadaan kaya maraming sasakyan. Kaya subukan natin kung magagawa natin. Pero pag di natin magawa, gagawin natin sa ibang lugar. Maggagawa tayo ng part 2 mga ka-rider. Mahirap kasi mag top speed pag ganito na maraming sasakyan. Subukan natin dito. Yan mga ka-rider, naka-80 na tayo. Hindi pa natin tinodo ang kanyang throttle mga ka-rider, pero umabot na tayo ng 98 kph. Malapit na mag-100. Yan, malapit na sa 100. Hindi tayo umabot sa 100 at hindi tayo nalagpasan yung 100 mga ka-rider dahil maraming cruising dito. Delikado magpatakbo ng mabilis. Alam naman natin na isa lang ang buhay natin, kaya dapat mag-ingat pa rin tayo mga rider. Pero sa tingin ko kakayanin ito ng 105 o higit pa, kasi ramdam ko naman na malakas siya mga rider. Hindi pa natin tinodo itong kanyang throttle, pero umaarangkada na talaga siya. Sa tingin ko ito umabot sa lagpas na 100. Mag 100 na kanina, pero nag-minor lang ako dahil may sasakyan. Hindi naman tayo kasi kaskasero na tulad ng iba. Ulitin natin ng isang beses, sana makachimpo tayo. Dami kasing sasakyan dito. Dito talaga sila dumadaan, hindi tulad noon na wala. Pero ngayon talaga dito na talaga sila dumadaan. Dami na talagang sasakyan. Hirap nang mag-top speed. Hindi na tulad noon na konti lang yung dumadaan. Ngayon marami na talaga. Dito na tayo mag-ikot. Subukan pa natin ng isang beses mga rider.
Sakaling wala tayong matiyempohan na maraming sasakyan, lipat lang tayo dito sa kabila para mas maganda. Sa tingin ko mga ka-rider, malakas talaga ito. Ang bilis niyang makuha yung 100. Mga 98 na kanina yung top speed niya, pero hindi pa yon ang sagad niya. Nag-minor lang ako dahil may sasakyan, pero sa tingin ko aabot ito ng 110 or 105. Ito mga ka-rider, kahit konti lang, subukan natin ulit. Yan. Yan mga ka-rider, paabot na na 100. Malakas mga ka-rider, wala akong masabi dito sa sprocket combination na to. Hindi ko pa ito tinodo, talagang umabot na agad sa 100 mga ka-rider. At pag may puntahan tayo na medyo maluwag yung daan, uulitin natin na itap speed ito. Pero ngayon hindi natin magawa kasi daming sasakyan ngayon dito na dumadaan. Kaya pasensya na mga ka-rider, pero napaabot naman natin siya ng 100 kahit saglit lang, kahit di natin tinodo lahat yung kanyang throttle. Umabot agad sa 100 mga ka-rider. Kaya salamat sa nanood at pasubscribe naman tong YouTube channel natin. Hanggang dito na lang yung video natin mga ka-rider, at abangan nyo ulit ito dahil gawan uli natin ng video ito sa akyatan na long ride.